tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nagkasundo ang Israel at ang armadong grupong Hezbollah na nakabase sa Lebanon na ganap na itigil ang labanan sa timog na bahagi ng bansa. Ang hakbang na ito ay naglalayong isalba ang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na may layuning wakasan ang kanilang malawak na digmaan. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, ang balitang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng lumalalang krisis. Bago maabot ang usaping ito, naging madugo ang mga nagdaang araw sa rehiyon dahil sa matitinding palitan ng putukan na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 47 katao sa Lebanon at 4 na sundalong Israeli. Ang bakbakang ito ang itinuturing na pinakamatindi sa mga nakalipas na linggo na nagbanta sa mas malawak na rehiyonal na digmaan. Patuloy na binabantayan ng mga eksperto kung magtutuloy-tuloy ang katahimikan sa pagitan ng dalawang puwersa. Ayon sa mga diplomatikong ulat na nakarating sa atin, ang negosasyon para sa tigil putukan ay pinangasiwaan ng Qatar, Estados Unidos at Iran bilang mga opisyal na tagapamagitan. 3 opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan ang nagkumpirma na ang kasunduan ay binuo ng palihim upang maiwasan ang anumang sabotahe sa usapang pangkapayapaan. Gayunpaman, nananatiling maingat ang bawat panig sa paglalabas ng formal na pahayag sa publiko. Ang matinding labanan sa Lebanon ay nagdulot ng malaking banta sa mas malawak na kasunduan ng Amerika at Iran na naging dahilan upang maantala ang nakatakdasa ng pag-uusap sa Switzerland. Ang layunin ng orihinal na kasunduan ay ang ganap na pagpapatigil sa lahat ng operasyong militar sa rehiyon at ang paggalang sa soberanya ng Lebanon kahit na hindi direktang kasali sa pirmahan ng pamahalaan ng Israel at ang grupong Hezbollah. Napakahalaga ng tagumpay ng kasunduang ito para sa pandaigdigang komunidad dahil nakasalalay dito ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na nauna nang isinara ng Iran. Ang estratehikong rutang ito ang dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis at natural gas sa buong mundo. Ang pagsasara nito ay nagdulot ng matinding pinsala sa pandaigdigang ekonomiya, kaya't ang pagbubukas nito ay itinuturing na isang malaking tagumpay. Bukod sa isyu ng langis, layunin din ng kasunduan na muling simulan ang mga negosasyon tungkol sa programang nuklear ng Iran. Ito ang pinakamatindi sa ugat ng sigalot kung bakit naglunsad ng opensiba ang Israel at Estados Unidos noong ika-28 ng Pebrero. Ang pag-uusap na ito ay inaasahang magiging mahaba at masalimuot dahil sa lalim ng kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga bansang sangkot sa napakahabang isyung ito. Dahil sa patuloy na labanan sa Lebanon bago ang anunsyo ng truce, nagpasya ang mga opisyal ng Iran na huwag munang bumiyahe patungo Switzerland. Iginiit ng Tehran na hindi sila makikipag-usap hanggat hindi ganap na humihinto ang mga pag-atake ng Israel. Dahil dyan, ipinagpaliban din ni United States Vice President J.D. Vance ang kanyang nakatakdang paglalakbay upang bigyang daan ang mga diplomatikong pag-aayos sa likod ng entablado. Inihayag naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghai na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga tagapamagitan para sa susunod na yugto ng negosasyon. Layunin nitong makabuo ng isang pinal na kasunduan na katanggap-tanggap sa lahat ng panig. Binigyang diin niya na ang diplomasya ay hindi hihinto at gagawin nila ang lahat upang matiyak na mapangangalagaan ang kanilang pambansang interes. Ipinaliwanag din ng panig ng Iran na dahil digital na nilagdaan ang paunang kasunduan noong unang bahagi ng linggong ito, hindi ganoon kapundamental ang pisikal na pagpupulong sa Switzerland sa ngayon. Gayunpaman, may mga plano na silang isagawa ang formal na pulong sa mga susunod na araw upang masimulan ang pagbalangkas sa mga detalye. Nagbibigay ito ng karagdagang oras upang ayusin ang tensyon sa border ng dalawang bansa. Sa kabila ng balita ng kasunduan, nananatiling matigas ang paninindigan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nangako siyang mananatili ang mga tropang Israeli sa timog na bahagi ng Lebanon hanggat hindi ganap na nawawala ang banta mula sa Hezbollah. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala ng Israel sa anumang kasunduan na hindi nagbibigay ng direktang seguridad sa kanilang hilagang hangganan at mamamayan. Sa kabilang banda, tumanggi rin ang Hezbollah na itigil ang kanilang mga pag-atake maliban na lamang kung mangangako ang Israel na ganap na aalis sa teritoryo ng Lebanon. Ayon sa Iran, ang pag-atras ng mga tropang Israeli ay isa sa mga pangunahing kondisyon upang magpatuloy ang mas malawak na kasunduan.
Ang magkasalungat na posisyong ito ang nagpapakita kung gaano karupok ang kasalukuyang tigil putukan na napagkasunduan ng mga bansa. Ilang oras matapos lumabas ang balita tungkol sa tigil putukan, narinig pa rin ang dagundong ng artilerya ng Israel sa kahabaan ng Hilagang Hangganan. Isang malaking pagsabog din ang nakita sa loob ng Lebanon ayon sa mga mamamahayag na nasa lugar. Ipinapakita nito na bagamat may kasunduan sa papel, ang sitwasyon sa aktwal na larangan ng digmaan ay nananatiling lubhang mapanganib at madaling magbago sa isang saglit lamang doon. Sa kanyang opisyal na pahayag sa social media, kinumpirma ni Netanyahu na sa ilalim ng kanyang utos, matagumpay na sinalakay ng militar ng Israel ang mahigit 150 target ng Hezbollah. Ayon sa kanya, 12 ng mga mandirigma ang napatay sa seryeng ito ng mga airstrike. Ipinagmalaki ng punong ministro ang lakas ng kanilang opensiba bago pa man pumasok ang takdang oras ng pansamantalang truce sa bansa. Samantala, inihayag ni military spokesman Brigadier General Effie Defrin na wala pa silang natatanggap na bagong kautusan mula sa pamahalaan hinggil sa pagbabago ng kanilang operasyon. Sinabi niya na ang mga tropang Israeli ay patuloy na kumikilos sa tinatawag na Forward Defense Zone upang protektahan ang kanilang bansa. Ipinapakita nito ang kahandaan ng militar na lumaban anumang oras kung magkaroon ng paglabag ang kaaway. Sa kabila nito, nagpahayag ang Israeli Ambassador sa Estados Unidos na si Yechiel Leiter na seryoso ang kanilang bansa sa pagpapatupad ng ceasefire. Ngunit may kondisyon ito. Dapat ding ihinto ng Hezbollah ang lahat ng uri ng pag-atake laban sa kanilang teritoryo. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na bukas ang Israel sa kapayapaan basta't may kasiguruhan na hindi na sila muling malalagay sa panganib ng mga rocket ng kalaban. Naging mitsa ng huling serye ng karahasan ng pag-atake sa isang tangke ng Israel sa isang nayon malapit sa lungsod ng Nabatieh sa Timog Lebanon. 4 na sundalo kabilang ang isang lieutenant colonel ang nasawi sa insidenteng ito. 5 iba pa ang nasugatan dahil sa pag-atake gamit ang explosive drone. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa Israel na maglunsad ng mas malalakas na ganting salakay sa buong rehiyon ng Labanan. Bilang tugon, binomba ng Israel ang mga estratehikong infrastruktura ng Hezbollah sa Nabatieh at sa Bekaa Valley sa silangang Lebanon. Inakusahan ng militar ng Israel ang Hezbollah ng hayagang paglabag sa kasunduan ng ceasefire. Depensa naman ng Hezbollah, ang kanilang ginawa ay tugon lamang sa pagtatangka ng mga tropang Israeli na sakupin ang madiskarteng burol ng Ali Al-Taher na nakatanaw sa lungsod ng Nabatieh noon. Dahil sa walang humpay na labanan, libu-libong pamilyang Lebanese ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan sa Timog. Inilarawan ng mga sibilyan ang sitwasyon doon bilang magulo at walang batas, kung saan hindi naligtas ang manatili kahit isang araw pa. Marami ang naglalakbay gamit ang mga truck at sasakyan patungo sa mas ligtas na mga lugar sa Hilaga, bitbit ang kaunting gamit na naisalba nila sa kaguluhan. Ang mga aksyon ng Israel ay nagdulot din ng lamat sa relasyon nito sa Estados Unidos. Si Donald Trump ay naging mas kritikal na ngayon kay Netanyahu na nahaharap din sa matinding batikos sa loob mismo ng kanyang bansa. Ang hidwang ito sa pagitan ng magkakampi ay nagpapakita ng lumalaking presyur sa pamahalaan ng Israel na tapusin na ang digmaan upang maiwasan ang ganap na pagkakahiwalay sa buong internasyonal na komunidad. Marami pa ring issue ang dapat lutasin sa loob ng 60 araw na ibinigay sa mga negosyador upang makabuo ng pinal na kasunduang nuklear. Nakataya rito ang pag-aalis ng lahat ng mga parusa laban sa Iran at ang pagtatatag ng pondong nagkakahalaga ng 300 bilyong dolyar para sa post-war reconstruction. Ang tagumpay ng usapang ito ang magpapasya kung tuluyan na ngang makakamit ang kapayapaan sa buong rehiyon.